Pero naging malaki man ang kanyang kumpanya, napanatili ni Mirna bituin ang kanyang simpleng pamumuhay sa probinsya. Paborito raw niyang gawin ang mamasyal sa kanyang hardin. Pero imbis na bulaklak, puro namumungang prutas ang makikita sa kanyang hardin. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ba? If I walk you through my yard, siguro matutuwa ka rin. Kung minsan nagbibiro ako sa mga kaibigan ko, sabi ko, pag baha, kahit 2 buwan, hindi ako lalabas. Pupunta kayo lahat sa akin at dito kayo makikikain. May manok ako, may bibi ako, may baboy akong damo. Balita ko, ma'am, hanggang ngayon daw nagwawalis pa kayo. Hindi ko na kailangan magbayad pa sa, yung mag-exercise. Sa gym, hindi na kayo nag-gym. Hindi na kailangan mag-gym. Kasi po, pag nagwalis na ako, talo na yung gym sa akin. Yun ang buhay probinsya. Yes. It's the best. Bukod sa pagiging abala sa negosyo, hands-on lola din itong si Mirna sa kanyang mga apo. Ang pagiging Pilipino ay isang bagay na sadyang ipinagmamalaki ni Mirna. At sa pamamagitan ng kanilang mga produkto, naipaparating niya sa iba't ibang panig ng mundo ang pambihirang talento ng ating lahi. Sa mga exporters, napaka-importante, number 1, is you have to know your market. You have to decide alin bang gusto kong merkado. Kung dito ako, then I have to find a way on how I can find the channels for my products. And coupled with that is you also have to delight your workers. Huwag kakalimutan yung workers. It's always a balance. Kung ang trabador ko umalis sa bahay niya at may pagkain sa mesa, nakakainin ng pamilya niya, then successful ako, di ba? So you measure your success sa success ng workers mo. Of course. That's very important. With that, thank you very much. Marami pong salamat. And thank you for promoting the beauty of Betis in Pampanga. Marami pong salamat, Ma'am Mirna. Thank you also for coming, Tara. Thank you.